Part 1, Ang Simula ng Lihim. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, may isang pamilyang tila payapa sa panlabas, ngunit puno ng lihim sa loob. Si Marco, isang 28 taong gulang na pulis, ay lumaki sa isang tahanang puno ng pag-aaway at tensyon. Ang kanyang ama, si Ernesto, ay kilala bilang isang mahigpit at minsang matapang ngunit pabago-bagong lalaki. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Marco ang bigat ng presyon sa kanilang tahanan. Mula pagkabata, tinuruan si Marco na maging disiplinado, ngunit hindi sa paraang nagmamahal, kundi sa paraan ng takot at utos. Ang kanyang ama ay may sariling negosyo at itinuturing ang pera bilang sukatan ng respeto at tagumpay. Ngunit sa kabila ng kayamanan at seguridad, may mga lihim na hindi alam ni Marco, lihim na balang araw ay magpapabago sa kanilang buhay ng tuluyan. Isang hapon, habang nagbabantay si Marco sa kanilang istasyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Lara. "Marco, may problema tayo. Kailangan mong umuwi ngayon," mariing sabi ni Lara, na may bahid ng takot sa boses. Pagdating sa bahay, nakita ni Marco ang hindi inaasahang tanawin, nakaharap sa kanya ang kanyang ama, si Ernesto, na may malamig na titig. Ang dating imahe ng ama bilang matatag at maasahan ay unti-unting naglaho at pinalitan ng tensyon at misteryo. "Anong nangyari, tatay?" tanong ni Marco habang tinatago ang kaba sa boses. Ngunit bago sumagot si Ernesto, dumating ang isang sulat sa pinto. Hindi ito karaniwang liham, may tatak ito ng opisyal na piskalya na nagpapahiwatig ng isang legal na kaso. Binasa ni Marco ang nilalaman at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang ama niyang si Ernesto ay iniimbestigahan dahil sa isang matinding kaso ng pandaraya at pang-aabuso sa kanilang negosyo. Ang unang reaksyon ni Marco ay hindi paniwalaan ito. Ang ama niya, na kanyang tinitingala, ay nasasangkot sa krimen. Ngunit ang ebidensya ay malinaw. Mga dokumento, bank statements, at testimonya mula sa ilang empleyado ang nagsasabi ng kabaligtaran ng imahe ng kanyang ama. Dahil sa propesyon niya bilang pulis, alam ni Marco na hindi siya pwedeng manahimik. May obligasyon siyang sundin ang batas, kahit pa ito ay ang kanyang sariling ama. Ngunit sa puso niya, may halong takot, kalituhan at labis na galit. Habang nag-iimbestiga, unti-unti niyang nadiskubre ang iba pang lihim. Ang ama niya pala ay may mga transaksyon sa ilalim ng mesa, at may mga tao sa kanilang bayan na matagal nang naghihintay ng pagkakataong maipakita ang kanyang kabaliktaran. Ang bawat dokumento na kanyang binabasa ay tila sugat sa kanyang puso, ngunit ito rin ay nagpapatibay sa kanyang desisyon. Sa bawat hakbang ng imbestigasyon, naramdaman ni Marco ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito tungkol sa batas, ito ay tungkol sa pamilya, sa prinsipyo, at sa katarungan. Hindi niya inasahan na darating ang araw na kailangan niyang ilagay ang kanyang propesyon sa harap ng kanyang damdamin. Isang gabi, habang nagbabantay sa kanilang bahay, nakita ni Marco ang kanyang ama na nagtatangka na itago ang ilang dokumento. "Tatay, ano iyon?" tanong niya, may halong galit at pangamba. Ngunit bago sumagot si Ernesto, naramdaman ni Marco ang isang kakaibang lakas sa kanyang dibdib. Alam niya na ito ang sandali, kailangan niyang sundin ang batas, kahit pa ang puso niya ay kumakapit sa alaala ng isang ama. At dito nagsimula ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ni Marco, ang inaresto ang sariling ama. Hindi madali. Sa bawat hakbang, may luhang pumapatak sa pisngi ni Marco. Ang kanyang kamay na nagbabantay sa bato ng batas, ay sabay ding nagdadala ng bigat ng kanyang damdamin. Ngunit alam niya na ito ang tama. Ang batas ay patas, at kahit ang kanyang ama ay kailangang harapin ang katotohanan. Sa simula ng kwento, narito tayo. Isang anak na pulis, nakaharap sa pinakamalaking hamon sa kanyang buhay, ang pagpili sa pagitan ng pamilya at hustisya. Sa susunod na bahagi, malalaman natin ang mga detalyeng nagdala sa kanila sa puntong ito, ang lihim ng ama, at ang mga epekto ng pagkakaaresto sa buong pamilya. Ito ang part 1, intro at simula ng conflict. Susunod na bahagi ay part 2, kung saan lalalim ang kwento, at mas maraming detalye sa pamilya, sa ama, at sa proseso ng imbestigasyon. Part 2, ang lihim ng ama at ang pagitan ng hustisya at pamilya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Pagkatapos ng mahirap at emosyonal na araw na iyon, hindi pa rin makapaniwala si Marco sa nangyari. Nakaupo siya sa kanyang silid, hawak-hawak ang badge at armas niya,
at iniisip ang lahat ng nangyari. Paano niya maaaresto ang sariling ama? Ang lalaki na nagpalaki sa kanya, nagbigay ng payo at disiplina sa kanyang kabataan, ngayoy magiging bilanggo. Ngunit habang nagmumuni-muni, naaalala niya ang mga dokumento at testimonya na nakuha niya sa investigasyon. Hindi lang ito simpleng kaso, maraming tao ang naapektuhan ng lihim na negosyo ng kanyang ama. May mga empleyado na nawalan ng trabaho, may mga negosyo na nalugi, at may pamilya na napinsala. Dito niya naisip ang unang prinsipyo bilang pulis: ang batas ay patas, at hindi dapat pinipili ang tao, kahit pamilya. Ngunit bago niya tuluyang maiproseso ang kaso, kailangan muna niyang intindihin ang buong kwento ng kanyang ama. Kaya't nagdesisyon siyang kausapin si Ernesto sa kulungan habang pinaghahanda ang mga dokumento. Marco, hindi mo dapat ginawa ito, mahina at maihalong panghihingi ng paumanhin na sabi ni Ernesto. Ako ang ama mo at ginawa mo itong laban sa akin. Si Marco, kahit umiiyak sa loob, ay nagpakatatag. Tatay, alam mo ang ginawa mo. Hindi ko pwedeng baliwalain iyon. Kung sino ka man sa labas, dapat may pananagutan ka sa mga ginawa mo. Si Ernesto ay tahimik, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na darating ang araw na ang anak niya, na lumaki sa ilalim ng kanyang pangangalaga, ay magiging instrumento ng batas laban sa kanya. Ngunit sa katahimikan, may simula ng pagkilala sa mali, ang kanyang lihim at maling desisyon ay nagdala ng pinsala sa maraming tao, pati na rin sa kanyang pamilya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumalim ang kwento. Dumating ang iba pang testimonya mula sa mga empleyado, mga kliyente, at mga taong naapektuhan ng negosyo ni Ernesto. Dito lumabas ang mas malalim na katotohanan: si Ernesto pala ay matagal nang sangkot sa iligal na transaksyon, mga overbilling at pandaraya sa accounting. May mga taong nagbayad ng sobra para sa serbisyo at produkto na hindi nila natanggap. Ang bawat detalye ay tila dagok sa dibdib ni Marco. Alam niyang kailangan niyang manatiling matatag at propesyonal. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang sakit na dulot ng sitwasyon. Paano niya harapin ang mundo at ang kanyang pamilya pagkatapos ng mga pagbubunyag na ito? Samantala, sa bayan, kumalat ang balita tungkol sa pagkakaaresto ni Ernesto. Ang mga kapitbahay, kaibigan, at kamag-anak ay nagulat at nagtataka. Paano nagawa ng isang anak na pulis na arestuhin ang sariling ama? May ilan na humanga sa prinsipyo ni Marco, ngunit may ilan din na nakaramdam ng galit at pagkabigla. Ang pamilya ni Marco ay nahati rin sa emosyon. Si Lara, ang kapatid, ay umiiyak sa sulok, natatakot sa magiging kinabukasan. Ang kanilang ina, si Rosalinda, ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanilang tahanan, na dati puno ng ingay at tawanan, ngayon ay puno ng katahimikan at lungkot. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Marco sa kanyang trabaho. Pinagsikapan niyang ipakita sa kanyang ama ang hustisya, hindi galit. Gusto niyang maintindihan ng lahat, lalo na ng kanyang ama, na ang batas ay para sa lahat. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan ni Marco ang isang masalimuot na plano. May mga tao pala sa kanilang paligid na matagal nang gustong pabagsakin ang kanyang ama, at ginamit nila ang ilang desisyon ni Ernesto para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ngunit hindi rin maikakaila na may katotohanan sa mga paratang. May mga hakbang si Ernesto na mali at nagdulot ng pinsala sa iba. Dito nagkaroon ng malaking hamon sa isip ni Marco. Kailangan niyang suriin paano niya hahatiin ang tama at mali. Paano niya haharapin ang implikasyon ng pagkakaaresto ng ama niya sa kanilang pamilya at sa buong bayan. Isang araw, dumating ang mga dokumento mula sa korte. Kinakailangan na maipakita ni Marco ang lahat ng ebidensya. Habang pinapasa niya ang mga papel sa hukom, naramdaman niya ang bigat ng desisyon. Hindi lang ito tungkol sa ama niya, ito rin ay tungkol sa kabutihan ng bayan at hustisya sa mga taong naapektuhan. Si Ernesto, sa loob ng kulungan, ay nagsimulang magmuni-muni. Naiisip niya ang mga pagkukulang at maling hakbang na ginawa niya. Hindi madali para sa isang ama na harapin ang katotohanang ang anak niya ang naging instrumento ng kanyang hustisya. Ngunit sa katahimikan at pag-iisa, unti-unti niyang naiintindihan ang halaga ng tama at mali. Ang relasyon ng ama at anak ay nasubok sa pinakamahirap na paraan. Ngunit sa kabila ng galit at sakit, may simula ng pag-unawa at pagtanggap. Si Marco, kahit punong-puno ng emosyon, ay patuloy na pinapakita ang respeto sa batas at sa kanyang ama.
Sa pagtatapos ng part 2, naroon ang suspense at emosyon. Paano haharapin ni Ernesto ang mga paratang laban sa kanya? Paano maaayos ni Marco ang relasyon nila bilang anak at ama habang pinananatili ang hustisya? Ano ang magiging epekto ng lahat ng ito sa kanilang pamilya at sa komunidad? Part 3, ang pagharap sa korte at mga lihim na nabunyag. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Pagdating ng araw ng pagdinig sa korte, ramdam ni Marco ang bigat ng bawat hakbang na kanyang ginagawa. Habang nakaupo sa pulang silid ng korte, nakatanaw siya sa ama niyang si Ernesto. Ang dating matapang at dominante niyang ama ay ngayon nakaupo sa harap ng hukom, tahimik at tila nag-iisip ng malalim. Ang hukom ay nagbukas ng pagdinig. Si Ernesto Santos ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa mga alegasyon ng pandaraya, pang-aabuso sa negosyo, at paggamit ng kapangyarihan sa hindi tamang paraan. Ang anak na pulis, si Marco Santos, ay ang nagdala ng kaso sa atensyon ng korte, malinaw na sabi ng hukom. Ang mga mata ni Ernesto ay bumaling kay Marco. Hindi niya mawari ang halo-halong damdamin, galit, pagkabigla at bahagyang panghihinayang. Samantala, si Marco ay nanatiling kalmado, bagamat ramdam niya sa dibdib ang sakit at luhang hindi maikubli. Isa-isa nang tinawag ang mga testimonya. Una ay ang mga empleyado na dati nagtatrabaho sa negosyo ni Ernesto. Kami po ay binayaran ng sobra, pero ang serbisyo o produkto na aming natanggap ay kulang o minsan ay wala, ani isang empleyado, na maihawak na resibo at dokumento bilang ebidensya. Habang naririnig ang mga salaysay, naaalala ni Marco ang kanyang sariling karanasan bilang bata. Ang bawat pagbubunyag ng mali ni Ernesto ay tila dagok sa kanyang alaala, ang pagkadismaya, ang galit, at ang pangarap na maging mabuting anak sa kabila ng lahat. Pagkatapos ng testimonya, nagkaroon ng pagkakataon si Ernesto na magsalita. Tahimik siyang tumayo, huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. Alam ko na nagkamali ako. Ang mga desisyon ko ay nagdulot ng pinsala sa maraming tao at sa aking sariling pamilya. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na ang anak ko ang magiging tagapagpatupad ng batas laban sa akin. Marco, patawarin mo ako. Si Marco ay tumingin sa ama. Ramdam niya ang taos-pusong pagsisisi, ngunit ang kanyang profesionalismo ay nanatiling matatag. Tatay, ang hustisya ay para sa lahat. Hindi ko ginawa ito para saktan ka, kundi para itama ang mali at protektahan ang iba. Gusto kong maintindihan mo na ang batas ay pantay para sa lahat, sagot ni Marco habang pinipigil ang pagluha. Dito nagsimula ang masalimuot na proseso. Ayon sa mga dokumento, may mga transaksyon na peke, may mga bank statement na hindi tugma, at may testimonya ng mga taong matagal nang gustong ilantad ang maling gawain ni Ernesto. Sa bawat ebidensya, ramdam ni Marco ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat papel ay hindi lang propesyonal na obligasyon, ito ay bahagi ng kanyang pakikipaglaban para sa katarungan. Sa loob ng korte, lumabas ang iba pang lihim. May ilang business partner si Ernesto na may sariling agenda, at may ilang tao sa komunidad na nagnanais pabagsakin siya dahil sa galit o inggit. Ngunit hindi maikakaila na may mali ring ginawa si Ernesto, at iyon ang sentro ng kaso. Ang emosyon sa silid ng korte ay matindi. Ang mga nanonood ay nakatingin, may ilan na umiiyak, may ilan na namamangha sa tapang ni Marco. Ang kanyang kapatid na si Lara ay nakatayo sa tabi ng ina, hawak ang kamay ng bawat isa, umiiyak dahil sa bigat ng sitwasyon. Pagkatapos ng ilang linggong testimonya, dumating ang desisyon ng korte. Si Ernesto ay pansamantalang pinatawan ng preventive suspension at kailangan sumailalim sa masusing investigasyon bago ang final na desisyon. Ang mga legal na hakbang ay ipinagpatuloy, ngunit sa loob ng puso ni Marco, alam niyang ang pinakapuno ng laban ay nagsimula na, hindi lamang laban sa batas, kundi laban sa damdamin at pamilya. Sa labas ng korte, si Marco ay nakatayo, naninimdim at nagmumuni-muni. Hindi madali ang ganito, bulong niya sa sarili. Ang hustisya at pamilya, paano ba pagsasamahin ang dalawa? Samantala, si Ernesto, sa loob ng tahanan, ay nagsimulang magmuni-muni. Ang pagkakaaresto ng sariling anak ang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking aral. Kahit gaano ka man kataas o kalakas, may panahon na kailangan mong harapin ang mali at humingi ng kapatawaran. Habang lumilipas ang mga araw, ang relasyon ng ama at anak ay unti-unting nagbabago. May mga sandali ng pagkakaunawaan, ngunit hindi mawawala ang tensyon at sakit ng nakaraan. Sa kabila ng lahat,
Pareho silang natututo, si Marco sa kahalagahan ng batas at prinsipyo, at si Ernesto sa kahalagahan ng tama at mali at ang epekto nito sa pamilya. Sa pagtatapos ng part 3, narito ang tanong, paano haharapin ng pamilya ang susunod na yugto? Paano haharapin ni Ernesto ang mas mabigat na desisyon sa hinaharap? At paano maipapakita ni Marco ang hustisya nang hindi tuluyang nasisira ang relasyon nila bilang ama at anak? Kung gusto mo, maaari ko na ngayong simulan ang part 4, kung saan mas lalalim pa ang emosyon, may dramatic confrontations, at mas detalyadong epekto sa pamilya at komunidad, sa pareho. Part 4, ang pagsubok ng pamilya at komunidad. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang maaresto si Ernesto, ang buong pamilya ay naramdaman ang bigat ng pangyayari. Ang kanilang tahanan, na dating puno ng ingay at tawanan, ngayon ay tahimik, puno ng pangamba at tensyon. Si Marco, bilang pulis, ay patuloy na nagtatrabaho sa kaso, ngunit sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang labis na sakit sa puso. Isang hapon, dumating si Lara sa silid ni Marco. "Kuya, paano natin haharapin ang mga tao sa bayan? Lahat ay nag-uusap tungkol sa atin," tanong niya, may halong takot at panghihina. Si Marco ay huminga ng malalim. "Lara, alam kong mahirap. Ngunit kailangan nating manatiling matatag. Ang ginagawa natin ay para sa tama, kahit masakit. Ngunit hindi lang pamilya ang apektado. Ang buong komunidad ay nag-uusap tungkol sa nangyari." May mga taong humahanga sa tapang ni Marco, ngunit may ilan din na galit at nagtatanong, paano nagawa ng isang anak na pulis na arestuhin ang sariling ama? Ang mga negosyo sa bayan ay nagkaroon ng pag-aalinlangan, at ang pangalan ng pamilya Santos ay naging sentro ng balita at tsismis. Isang araw, nagpunta si Marco sa bahay ng isang matagal ng kaibigan ng pamilya. "Marco, hindi madali ang pinagdadaanan mo. Ngunit tandaan mo, tama ang ginagawa mo," payo ng kaibigan. "Ang mahalaga ay hindi mo nilalabag ang batas, kahit ang ama mo ang nakasama." Samantala, si Ernesto, sa loob ng kulungan, ay nagbabago rin. Natutunan niyang pahalagahan ang epekto ng kanyang mga aksyon, hindi lamang sa ibang tao, kundi sa kanyang sariling pamilya. Nakaramdam siya ng guilt sa bawat sandali, at unti-unting napagtanto ang kabigatan ng kanyang maling desisyon sa nakaraan. Isang gabi, habang nag-iisa sa selda, nagsimula siyang magsulat sa isang journal. "Marco, sana balang araw ay maunawaan mo ang pinagmulan ng lahat ng aking desisyon. Hindi ito excuse, ngunit sana ay maintindihan mo ang pinanggalingan ng aking pagkakamali," sulat niya. Ang pagbubunyag ng journal na ito ay nagbigay ng bagong pananaw kay Marco. Nakita niya na kahit ang kanyang ama ay nagkaroon ng dahilan, hindi nito binabawas ang pananagutan sa mali. Ngunit nakatulong ito upang unti-unting maibalik ang komunikasyon sa pagitan nila. Sa kabilang banda, lumabas sa komunidad ang iba pang detalye. May mga empleyado si Ernesto na nagbigay ng testimonya tungkol sa mga financial irregularities. May ilan ding bumangon upang ipagtanggol si Ernesto, sinasabing may mga pressures at pananakot siya sa likod ng mga maling hakbang. Ang bawat panig ay nagbibigay ng masalimuot na larawan ng katotohanan. Isang araw, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa loob ng pamilya. Si Marco at ang kanyang ina ay may hindi pagkakaunawaan tungkol sa approach sa kaso. "Marco, baka masyado kang mahigpit sa ama mo. Patawarin mo siya," wika ni Rosalinda. "Nanay, alam ko na mahirap, ngunit hindi ko pwedeng ipagwalang bahala ang mali. Hindi ito tungkol sa galit, ito ay tungkol sa hustisya at sa tama," sagot ni Marco, habang hawak-hawak ang badge niya. Ang tensyon ay umabot sa punto na halos mag-away ang pamilya. Ngunit sa gitna ng sigalot, nagkaroon ng sandali ng pag-unawa. Narealize nila na kahit may galit at sakit, kailangan nilang magkaisa upang maayos ang sitwasyon at maipakita ang tamang halimbawa sa komunidad. Dumating din ang pagkakataon para sa isang dramatic confrontation. Isang dating business partner ni Ernesto ang lumabas sa publiko na may akusasyon laban sa kanya. Ernesto Santos ay matagal nang gumagawa ng iligal na transaksyon at dapat siyang panagutin, sigaw ng testigo sa harap ng mga mamamahayag. Ito ay nagbigay ng panibagong hamon kay Marco. Kailangan niyang tiyakin na ang ebidensya ay sapat at tama, at hindi lamang batay sa tsismis o galit ng ibang tao. Ang profesionalismo ni Marco ay nasubok sa pinakamataas na antas, ngunit sa kabila nito, nanatili siyang kalmado at determinado. Habang lumilipas ang mga araw,
unti-unti ring nagbago ang pananaw ng komunidad. Ang ilan ay humanga sa katapangan at integridad ni Marco. Ang iba naman ay nagkaroon ng pag-unawa sa kahalagahan ng hustisya at sa epekto ng mga maling desisyon ng isang tao sa buong komunidad. Sa huli ng part 4, ang pamilya ay nagkakaisa sa kabila ng tensyon. Si Ernesto ay patuloy sa proseso ng korte, si Marco ay patuloy sa kanyang tungkulin bilang pulis, at ang pamilya ay unti-unting nakaka-adjust sa bagong realidad. Ang lahat ay natututo na ang buhay ay puno ng hamon, at ang pagharap sa tama at mali ay hindi madaling desisyon, lalo na kung ang pamilya ay kasangkot. Part 5, ang pagwawakas at pagkakabuo ng pamilya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Paglipas ng ilang buwan mula nang maaresto si Ernesto, dumating ang araw na matutunan nila ang pinal na desisyon ng korte. Ang buong pamilya ay nakatayo sa labas ng silid hukuman, habang ang mga mamamahayag at kapitbahay ay nanonood sa kaganapan. Ang tensyon ay damang-dama ng bawat isa. Si Marco ay nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid na si Lara at ina na si Rosalinda. Ramdam niya ang halo-halong damdamin, pag-asa, kaba, at kaunting takot sa magiging desisyon ng hukom. Alam niyang ginawa niya ang tama, ngunit ang epekto nito sa pamilya ay malalim at personal. Pagpasok ng hukom, pinakinggan ang huling testimonya at ebidensya. Ang korte ay nagpasya na si Ernesto Santos ay may pananagutan sa ilang transaksyon, ngunit isinasaalang-alang ang kanyang pagsisisi, kooperasyon, at ang positibong hakbang na ginawa ng kanyang anak sa pagdala ng kaso sa hustisya, ani ng hukom. Ang desisyon ay nagbigay ng kombinasyon ng preventive measures, partial restitution sa mga naapektuhang tao, at probation. Hindi man ito kumpletong pagkakabilanggo, ito ay malinaw na pagpapakita na ang tama at mali ay may kaakibat na aksyon. Si Ernesto, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ay nakaramdam ng bigat na nabunot sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang anak na si Marco, na hindi lamang bilang tagapagpatupad ng batas, kundi bilang anak na handang humarap sa katotohanan. Paglabas ng korte, nagkaroon ng pagkakataon ang ama at anak na mag-usap ng tahimik. Marco, alam ko na mahirap ang lahat ng ito. Salamat sa pagtuturo sa akin ng tama, kahit masakit para sa atin pareho, wika ni Ernesto, may halong pagod at pagsisisi. Si Marco, bagamat ramdam ang sakit, ay ngumiti at hinawakan ang kamay ng ama. Tatay, ang mahalaga ay natutunan natin ang leksyon. Ang pamilya at hustisya ay hindi palaging magkasalungat, pero kailangan nating maging tapat sa tama. Sa bahay, muling nagtipon ang pamilya. Ang kanilang tahanan, na dati tahimik at puno ng pangamba, ay unti-unting napuno ng tawanan at pag-ibig muli. Hindi na nila mabura ang nakaraan, ngunit natutunan nilang ang pagkakaunawaan, pagpapatawad, at pagmamahal ay susi sa pagkakabuo ng pamilya. Ang komunidad ay unti-unting bumalik sa normal. Ang mga tao ay humanga sa prinsipyo ni Marco at sa pagsisikap ni Ernesto na itama ang kanyang mali. Ang negosyo ni Ernesto ay nagsimula muli, ngunit ngayon ay may transparency at mas maayos na pamamahala. Ang pangalan ng pamilya Santos ay unti-unting muling nirerespeto, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa integridad at prinsipyo. Sa huli, natutunan ni Marco ang pinakamahalagang aral, ang hustisya at pamilya ay maaaring magkasabay. Hindi madali, ngunit sa tamang desisyon, sa tapang, at sa pagmamahal, posible ang pagkakabuo muli. Si Ernesto, sa kabila ng kanyang pagkakamali, ay natutunan na ang katotohanan at pagsisisi ay higit na mahalaga kaysa sa pagtatago ng kasalanan. Ang kanyang relasyon sa anak ay muling bumuo, hindi tulad ng dati, ngunit mas matatag, puno ng pag-unawa at respeto. Ang huling eksena ay nagpapakita ng pamilya na naglalakad sa tabing dagat, magkahawak kamay habang ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang bawat hakbang ay simbolo ng bagong simula, isang pamilya na dumaan sa pagsubok, ngunit nanatiling matatag at muling nagkaisa. Katapusan ng kwento. Ang buong kwento ay nagpapakita ng ang kahalagahan ng hustisya kahit sa sarili mong pamilya. Ang pagharap sa mali at pagkakaroon ng pananagutan. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pagmamahal sa muling pagbabalik ng pagkakaisa sa pamilya. Ang epekto ng tama at mali sa komunidad at sa sarili.